Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel. So ngayong araw guys, nililinis ko tong aking customized na 25 o 30 gallons ata to guys. Nililinis ko dahil yung ating mga crayfish ay mga nabenta na natin, no? So may pumakyaw doon sa ating mga crayfish yun nandito sa 50 gallons, kaya yung laman ng ating customized 30 gallons ay ililipat natin dito sa ating 50 gallons. So doon naman sila para mabilis silang lumaki. So ito yung ating mga goldfish. So marami na rin tayong nabenta dito at meron pa tayong mga available dyan. Sa mga gusto mag-alaga ng goldfish, message lang kayo sa aking Facebook page. Tapos ayan guys, bali meron tayo dyan sa 20 gallons. So ito ay mga kal. So hindi na natin ibebenta itong mga ganito. So kaya naging kalyan guys dahil wala silang mga anal fin. So mahalaga yon lalo kung gagamitin mong pang breed. So siguro nakaligtaan na ni breeder na ma-check kasi sobrang dami kasi nung in-order natin sa kanya. So meron tayo diyang plywood, yung 3/4 at may project tayo ngayon. So yan, bali maglalagay tayo doon ng lagayan nitong ating mga produkto o yung ating mga pambenta, mga accessories. So hindi pala natin produkto, no, mga accessories na pambenta natin sa mga papasyal at sa mga may kailangan. Tapos ito yung aking mga ginugroom gamit yung ating pellets na Megalodon, yung pang goldfish natin sinking pellets. So ito yung mga ginugroom natin. So update lang tayo guys. Pero ang resulta nun ay 1 month. So sabi ko nga sa inyo, 1 month nating i-review tong Megalodon na sinking pellets. So pati din yung ating pang-flower horn. Ayan. Tapos dito nga pala sa aking shrimp, dito sa aking tank na 10 gallons, pansin ko guys na napakarami na dito mga transparent o yung kukunti lang yung kulay pula doon sa katawan. Hindi ko sure kung magmo-mold pa ba yon at pupula pa ba. At ano bang magandang gawin natin kung kailangan ba natin tanggalin yung mga transparent na yan para maging pure at maging kulay pula lahat ang ilalabas ng kanilang mga anak. Pero yung mga shrimplets, yung shrimplets natin dyan ay mga kulay pula. So marami ako napansin ng mga kulay pula pero marami din tayong mga malalaki na mga transparent. So gawin na natin yan guys para madali natin ma-set up. Pero bago ang lahat guys, i-update ko na rin kayo dito sa aking mga breeding tab ng mga guppy. So meron na nga pala tayong fry ng mga AFR. Ayan. So ayan lang yung mga natira doon sa ating mga fry ng AFR dahil kinain ng parent. So napakarami pa naman ng ating mga fry nung isang araw. So hindi ko na nga na video guys, sobrang dami niyan kaso may pasok ako eh. At pag uwi ko nga ng gabi, ayun na nga, kukunti na lang yung natira. At okay lang kasi meron pa tayong nakuha at mag-aanak pa naman yon. Tapos ito yung second batch ng ating mga albino koi guys at medyo malalaki na to. At siguro pwede na natin ilipat yan sa mas malaking lagayan para mas mabilis silang dumami. Tapos yung ating mga tuxedo koi, ayan, wala pang fry. Tapos itong ating bluegrass, so nag-anak ulit yung ating female na bluegrass. So siguro mga na to, third batch na yun nandito sa batya na to. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga fry. Ayan, mga naglalango yan guys. Ganyan silang kaliliit dahil day old pa lang sila. At napakarami. So hindi ko sure kung yan ay quality pa dahil hindi ko alam kung sinusundutan pa nung kanyang mga anak na bagong henerasyon na mga male. Tapos ito yung ating albino koi. Ayan. Ang lulusog ng ating mga albino koi. So wala pang fry yung ating big mama dyan. Tapos yung ating 15 gallons at 10 gallons ay isinet up ko na dito sa pinakagilid nitong ating backyard, no? At marami nga tayong mailalagay dyan dahil pinagre-ready ko nga na gawing pet shop to at malapit na kukuha na ako ng mga isda na ibebenta natin pandagdag dito sa ating backyard hanggat wala pa tayong breed.
So, nalagyan ko na nga rin pala ng tubig yung aking nililinis na customized na aquarium. Ayan. At ano yun eh. Mirror kasi yan guys eh. Lalo yung nasa likod niya na ano. Kaya hindi ko inalis yung lumot. Para maganda naman tignan. So ito ang ibabalik ko muna doon hanggat ina-acclimate ko muna yung hanggat sinacycle ko yung tubig. Ibabalik ko tong ating mga swordtail. Ayan, dami nating swordtail, ang lalaki nito. So ito yung mga kasama ng ating mga craylings eh, yung swordtail na yan. Tapos ito na nga guys yung ating project. Ayan, naikabit ko na. So, nandiyan yung ating mga accessories. Ayan, itong ating fishnet. So, ito, nakakatuwa itong fishnet na to guys. Ayan. So, ito yung kala ko, nakabili ko ng pang BBS na malaki. Pero hindi pala, pang fishnet siya. Ewan ko kung pwede siyang pang magnadap niya. At ang maganda dito guys, pag ginagamit mo pang salok ay napakagaang. So, napakabilis manghuli ng isda pag ito yung gamit mo. At yan yung ating mga accessories, yung ating mga available. So, sa mga papasyal na may kailangan ay meron kayong mabibili sa akin na mga needs nyo sa paghahabi sa isda. Tapos ano pa ba, may bubuhayin ko nga pala ulit guys yung ating sump dahil hindi nga natin na ibenta no. May in-order akong isang submersible pump. So hindi ko sure kung ano yun eh, kung tama lang para doon sa ating 75 gallons. So yun yung ating mga aquatic plants at buhay na guys, at pwede na natin i-trim yan. So ito yung ating sump, hindi ko nang naibenta yan at wala nang bumili. So gagamitin na lang ulit natin. At ito yung tinutukoy ko guys. Ayan, ito yung binili ko. So 18 watts to. So 1,000 liter per hour. At hindi ko sure kung sana ay tumama lang siya dahil yung ating aqua speed ay sobrang lakas no. So hanggang dito na lang muna ang aking video. So shoutout nga pala muna tayo guys kay Rainier Natividad at kay Sir Gapi Ilocano no, bago subscriber natin yan. So maraming salamat po. At kay Dave Vincent Bernabe, maraming salamat po. Peace out po sa inyo.